Ng papa ng kalso. Oh, nakahuli na. Ito po palang bugaong ay bulag. Ayan po at luto na po itong minatamis na saging. Hi guys, welcome back sa aking channel. Papunta ako ngayon sa fish pond. At isasara ko po pala yung prensa. At ako rin po ay mamimiwas na rin. At pang sigang-sigang po ni Teo. Ulam po niya. Sana may mahuli. Hindi ka muna kakain? Kumain na ako. Okay, papunta na. Ayan po, at ako po ay nandito na po sa fish pond. Ang papa po pala ay wala. Pumunta po sila ng bayan kasama ang ama. Nagpapasok po pala ng tubig ang papa. At akin na po muna itong isasara. Baka umapaw po ang tubig. Nilagyan po ng papa ng kalso. Malamang pasira na ito. Ayun ho. Dapat po pala ito ay tinatapakan at nakabukas pa ng kaunti. Ayan po. Mahina na po ang pasok ng tubig. At ako po pala ngayon ay magpapalit ng line leader. Baka maputulan po ako ay. Isa na lang po yung pamain ko. Tali, baguhan pa rin po ako sa pagtatali. Hindi ko pa po alam yung mga tali na na mahigpit. Ang pagtatali ko ay nakita ko lang po doon sa binigay na book ni pastor. Ginaya ko lang po doon sa aklat. Sana din mapigtas. Po at nakikabit ko na po itong ating lure. Color green ang ating lure. Try muna natin dito kung makahuli. Mayroon na huli po. Oh, pinasok. Kaya po at ito po yung aking nahuli. Langisi. Ito naman po ay aking papakawalan. Ayan po, natanggal ko na. Layas. Nakataubo yung bangka dito. At pagka po ay napupuno lang po ng tubig.
May nahuli. Ay, nakawala pa. Oops, may nahuli. Ayan po, at ako po ay nagpapalit ng pamain dahil wala po ako nakukuha. Gawa po siguro ng pamain. Ang ganda ng langoy. Palit tayo ng isa pa. Meron na pong kumagat na isa. Kawala. Oh, nakahuli na. Nakahuli na po. Kasi maliit. Nakahuli na. Wow! Nakahuli na po ng isang midbid. Maliit. Try ko nga dito saglit. Oh, laki. Laki, ang laking isda yun May nahabol. Ano kaya yun? Barakuda? Sayang. Doon nga May nahuli pong maliit. Oh, liit na midbid. Midbid. Meron po nahuling midbid. Parang gano'n lang po sa nahuli ko kanina. Oh, laki. Wow, laki. Wow, meron pa ako nahuling malaking bugaong. Bugaong. Ito po palang bugaong ay bulag. Wala po yung isang kanyang mata. Baka makahuli pa po ako ng bugaong dito. Ayan po, at ang papa po ay nandito na rin ho. Ayan po, at ako po ay pauwi na rin. Bali ang aking lapong nakuha ay ito 3 peraso. Isang midbid ay 2 midbid po na maliit, isang bugaong. Yung bugaong naman po ay malaki-laki ng kaunti.
At kami po pala ni Milot ay magpapain ho. Ako po yung nakapaglagay na ng mga pain po sa bubo. Ang aking nilagay pong pamain ay yung nahuli kong mga midbid na maliliit kanina sa fish pond. At yung bugaong lang po yung aming itinabi. Ulam po ni Teo, di po nakabili ng pamain ng papa sa bayan. Kaya yung mga dalawang midbid yung aking tinilas-tilas pinamain. Oh, badya ka na nakaupo. Luluto po ngayon si Milot ng minatamis na saging at kamote. Ito po yung pinagsama niya na po sa isang kaldero. Akala ko ang lulutuin mo ay bilo-bilo. Bali meron na rin po siya ditong asukal at gata. Ito pong bumili na lang po siya ng gata. Yung sagulang po ay maliliit. Okay, lalagay ko na itong ating kamote at San Fernando. Sasama ko na rin ito para mas maluto. Sago. Para maluto kasi. Wala tayong glutinous. Sago na lang. Hindi ko alam, ba't nag-crave ako dito. Nalagyan ko rin ng konti. Konti lang. Ito hindi ko nalalagyan ng gatas. Ay ilang minuto lang po ay luto na po agad yung kamote. Nalagay na natin itong saging na saba. Lalaki ng hiwahan eh. Okay lang yan. Spy ka na ito pa. Saan pala galing yung saging? Mamaya na po ilalagay itong gata, panghuli. Babango yun ang pagka nilagyan ng gata. 20 minutes later. Ilalagay na rin po ni Milot yung gata. Para maging creamy yung mo. Lalong babango yan at nilagay. Lutuin na lang yung gata at okay. Oo, ang sarap. Ayan po at luto na po itong minatamis na saging. Style bilo-bilo. Style bilo-bilo po ang klase niya.